Hey, God's morning mga kapatid. Pakabilis ng araw, no? May 28 po, 2025. At ngayon pong araw ng Miyerkules, so Wednesday. Muli tayo ay dadako sa ating daily devotion. At pangungusapan po natin ang talata mula sa Philippians 1, verse 9 up to 10. At pamagatan po natin itong choosing excellence, no? The fruit of discerning spirit. At sa ating panimula, muli tayo ay sasamahan ng aking partner para sa pagbabasa ng ating talata ngayong araw na ito at pangunguna sa ating pananalangin. God's morning mga kapatid. Ang ating pong talata ngayon ay mula sa mga taga-Pilipos 1:9 to 10. 9. Idinadalangin ko sa Diyos na ang inyong pag-ibig ay patuloy na sumagana at masangkapan ng malinaw na kaalaman at pangunawa. 10. Upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat. Sa ganon, pagbabalik ni Kristo, matatagpuan kayong malinis, walang kapintasan. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, maraming salamat po sa panibagong araw na pinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa proteksyon at pagkakaloob mo at kalakasan ng katawan at pagkakaloob mo sa amin ngayong araw na ito. Ganun din po, Panginoon, pinapanalangin po namin ang mga may sakit na nakakarinig ng iyong mga salita. Panginoon, alam po namin na ikaw po magpapagaling ng lahat ng kanilang nararamdaman sa kanilang katawan, kung anumang mali sa katawan nila, Panginoon. Maraming salamat po sa complete healing na ibibigay mo. Ganun din po, Panginoon, sa pangunawa na ibibigay mo sa amin, sa iyong mga bawat salita na aming maririnig, Panginoon, maunawaan namin at maintindihan kung paano namin lalakaran ito sa aming buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy niyong paggabay at hindi ninyo pag-iwan sa bawat isa sa amin sa anuman kinakaharap namin mga circumstances na sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ang lahat po ng ito ay aming tinataas sa inyong pangalan, sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Praise God. Napakaganda ho ng ating talata. No ho? Ito ho ay nagbibigay sa atin ng kaarunungan. No ho? At upang ating tunghayan ang bahaging ito, no, na pinamagatan nating choosing excellence, no? The fruit of discerning spirit. No? Napakahalaga po nun, discerning spirit sa ating pananampalataya, sa ating buhay. Dahil sabi nga, ang talatang ito mula sa aklat ng Pilipos na chapter 1, verse 9 to 10, ay isang panalangin ni Apostol Pablo para sa mga taga-Pilipos na nagpapahayag ng kanyang pagnanais na ang kanilang pag-ibig ay hindi lang lalalim, kundi gagabayan din ng malinaw na kaalaman at pangunawa upang mapili nila ang pinakamahalaga sa lahat. Yung sinasabi ng discerning spirit. Ang panalangin ni Apostol Pablo ay para sa isang buhay na puno ng pagmamahal at pinapatumbayan ng tamang pag-iisip. Sabi nga, meron kang tamang direksyon, tamang pag-iisip. No, sa panahon ngayon, madalas na nahaharap tayo o ang mga tao o tayo sa hamon ng paghihirap, sa pagpili ng ano nga ba yung pinakamahalaga, ano nga ba yung dapat nating tunguyan. Sabi nga, ang mabilis na pag-unlad ng teknolohiya, ang impluensya ng social media, at ang laganap na materialismo ay nagdudulot ng maraming distractions at paghihirap sa pagkilala sa tunay na kahulugan ng ating buhay. No, maraming tao ang nabubuhay sa isang estado ng spiritual apathy, no, masasabi natin, na kung saan nawawalan sila ng sigla, direksyon sa kanilang spiritual na paglalakbay. Sabi nga, hindi pa yung prioridad, no, parang ganon. Kaya nga po ang paghahanap ng kasiyahan sa mga material na bagay o pansamantalang kaligayahan ay nagiging dahilan ng kawalan ng kasiyahan at kawalan ng kapayapaan sa kanilang mga puso. Ang pagpili ng pinakamahalaga, gaya ng itinuturo sa atin ng Philippians 1 verse 9 up to 10 nitong talatang ito, ay nangangailangan ng maingat na pagsusuri at pagpapasya.
Sabi nga, kailangan nating suriin ang ating mga prioridad, ang ating mga ginagawa, at ang ating mga pakikisalamuha. No, paano nga ba natin nakikita ang ating buhay? Ito ba ay naayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos? Kailangan nating maging mapanuri sa impormasyong ating tinatanggap at sa mga idea na ating tinatangkilik. No, sa araling ito po ay nagbibigay ng gabay sa pagbuo ng isang buhay na puno ng pagmamahal at pinapatnubayan ng karunungan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos. Ito ay isang praktikal na gabay para sa ating mga tao na naghahanap ng tunay na kahulugan ng layunin sa buhay sa gitna ng hamon ng modernong mundong ito. Sabi nga, sa pamamagitan ng pag-aaral nito o pag-aaral natin ito, inaasahan natin na matutunan natin na piliin ang pinakamahalaga at mamuhay ng isang buhay na nakalulugod sa ating Panginoon Diyos at nagdudulot ng kapayapaan sa ating mga puso. Let's break down this beautiful prayer, no? Sabi nga doon sa panalangin ito, sabi nga, ang pag-ibig na sumasagana o yung abundant love, no? Dito pinatungkulan, na ito po ay hindi basta simpleng pakiramdam, kundi isang aktibong pagmamahal na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo. Ito yung pag-ibig na sabi nga ay in the Greek word agape, agape love, isang selfless na pag-ibig, hindi nakabatay sa nararamdaman natin, kundi sa publikasyon at kalooban, ang pag-ibig na ito ay sumasakop sa pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. Sabi nga sa atin ng 1 John 3:18. Mga anak, huwag kayong magmahal sa pamamagitan lamang ng salita, subalit ipakita rin natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. No, sabi nga, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Dahil sabi nga rin sa atin ng aral ng James, James 2:16 up to 16 up to 17. 16. Kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayang ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan, may mabuti bang maidudulot sa kanya iyon? 17. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Amen. Sabi nga, patay ang paanumang pananampalataya ng hindi naman natin kinikilusan. For example, napag-aralan natin ang salitang ito na ating natutunan. Kung hindi natin ito tatayuan, maliwala. Sabi nga, practice what you preach. Walk the talk. Lakaran natin kung ano yung ating naisa sa pamuhay. Lakaran natin kung ano yung ating natutunan sa ating Panginoon. Ito po ang, sabi nga ay, ito ay isang pag-ibig na ipinakikita sa pamamagitan ng mga gawa. Sa pagtulong sa nangangailangan, sa pagpapatawad sa mga nagkakasala, pagiging mapagpakumbaba, at paglilingkod. Sabi nga, ito ay, kung ating nagagawa ang mga bagay na ito ang nagbibigay sa atin ng kakayahan at hinahayaan natin na kumilos sa ating Panginoon Diyos. Ang tunay na pag-ibig ay isang bunga ng Espiritu sa ating buhay. Sabi nga sa atin sa Galatians 5:22-23, di ba lagi natin ito nababasa? 22. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan at katapatan. 23. Kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Kaya walang batas laban sa mga ito. Ito po ay isang regalo na tinanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoon Jesucristo. Dito namumuhay ang banal na Espiritu sa ating buhay. Kaya nga po, malinaw po na ang ating buhay na ito ay nagbibigay at nagkakaloob sa atin ng kalakasan na nagmumula sa ating Panginoon Jesucristo. Sabi nga, dito rin sa ating talatang ito, pinangungusapan din dito ang isang bagay na masangkapan tayo ng malinaw na kaalaman at pagkaunawa. We need to be equipped with clear knowledge and understanding. Kaya nga sa buhay natin, ang ating sa nangyayari sa ating buhay, lagi nating ipinapanalangin sa Panginoon, Lord, bigyan mo ko ng sapat na kaunawaan, the gift of understanding, na siyang nagbibigay ng pangunawa sa mga bagay. Minsan, pag hindi na ayon ito sa ating kagustuhan at kalooban, di ba, hindi natin maunawaan, Lord, ano ba talagang plano mo sa buhay ko?
Kaya nga, ang dapat lagi nating na ipapanalangin sa Panginoon upang magkaroon tayo ng discernment spirit ay, Lord, bigyan mo ako ng kaunawaan upang mapagtagumpayan, no, ang mga bagay nito. Madalas lagi natin naisip sa ating panalangin, Lord, alisin mo sa akin ang paghihirap na ito. No? Imbes na, Lord, bigyan mo ko ng pangunawa upang mapagtagumpayan ko ang aking kinaharap ngayon. Maging ito man ay pagsubok, katatayuan sa buhay, kakulangan sa pinansyal, sakit, karamdaman, o ano pa mang bagay. Kaya nga po napakahalaga na sa ating buhay that we need to be equipped with clear knowledge and understanding. Umasangkapan tayo ng malinaw na kaalaman at pagkaunawa sa mga nangyayari sa ating buhay. At ang pagmamahal lamang ay hindi sapat. Sabi nga, kailangan natin ng kaalaman at pag-unawa sa salita ng Diyos upang magawa nating piliin ang pinakamahalaga. At yan po yung wisdom ng ating Panginoon. Ito po ay nangangahulugan na patuloy po natin ang pag-aaral ng salita ng Biblia. Sabi nga, kung meron man tayo ng bunga ng Espiritu, kung hindi naman natin alam ang salita ng Panginoon Diyos, hindi natin mauunawaan kung ano nga ba talagang kalooban ng Diyos. At hindi natin makikita ang discernment spirit na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Sabi nga, ang regular na pagbabasa at pag-aaral ng Biblia ay ang susi ng pagkakaroon ng malinaw na kaalaman sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Sabi nga sa atin ng 2 Timothy 3 verse 16 hanggang 17. 16. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katwiran at pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. 17. Upang ang lingkod ng Diyos ay maging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Amen. Minsan, hindi na-justify natin kasi ito yung tama. Ito yung aking pakiramdam. Ito yung aking nauunawaan. Mga kapatid, dito malinaw na itinuturo ng Biblia na ang kinasihan ng Diyos ay ang kapakipakinabang sa ating pangunawa sa kanyang kalooban. Mari ay nakakala natin lahat yan ay tama ayon sa ating pananaw at sa ating napag-aralan. Pero mari hindi yan tama sa kalooban ng Panginoon Diyos. Hindi lamang ito isang koleksyon ng mga kwento. No, ang salita ng Panginoon Diyos ang Biblia. Hindi lamang po yung koleksyon, kundi isang gabay para sa matuwid na pamumuhay at paghahanda sa paglilingkod sa Diyos. Kaya nga tayo nakakapaglingkod sa ating Panginoon Diyos, hindi dahil sa ating kakayahan o ating nakaraan, kundi dahil sa Kanya na nagtutulak sa atin upang tayo ay maglingkod sa Kanya. At mabago ang ating puso, ang ating isipan. Ang regular na pagbabasa ay nagbibigay sa atin ng pagkakaroon ng matuto mula sa Kanyang mga salita at sa Kanyang mga utos. Kaya nga sabi sa atin ng Psalm 119 verse 105, Ang salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay sa landas kong daraanan liwanag na tumatanglaw. Amen. Ang salita ng Diyos ay inihalin tulad sa isang ilawan, isang gabay sa ating paglalakad sa buhay. Ang regular na pagbabasa ay nagbibigay ng liwanag sa ating landas. Tinutulungan tayo na makilala ang tamang direksyon at maiwasan ang mga panganib. Ito ay nagbibigay ng kaliwanagan sa ating desisyon. Kaya nga marami tayong dating paniniwala na pinaniniwalaan natin noon na ngayon ng ating natututunan ang salita ng Panginoon Diyos, ito po ay ating binabago na naayon sa ating Panginoon Diyos. Sabi nga rin sa atin ng Proverbs 2, verse 1 up to 5. 1. Aking anak, mga pangaral ko ay dinggin mo, at ang aking mga utos ingatan nga at sundin mo. 2. Ang pakinig mo'y ibaling sa wastong karunungan at ito ay isipin ng iyong maunawaan. 3. Pagsikapan mong hanapin ang tunay na kaalaman, pangunaway pilitin mong makita at masumpungan. 4. Kung ito ay parang pilak na iyong hahanapin at tulad ng ginto na iyong miminahin. 5. Malalaman mo kung ano ang kahulugan ng paggalang at pagsunod kay Yahweh at matatamo ang kaalaman tungkol sa Diyos. Ang ganda ng ilustrasyon ni Haring Solomon. Ang paghahanap ng mga material na bagay sa mundo ito, no? Parang hindi madali, no? Sabi nga, ang pagmimina ay hindi madali. Hindi ko man po naranasan ito. Subalit, sa aking mga napapanood, nakikita ay napakadaming proseso. At katulad din na ating paghanap, no, ng karunungan at kaalaman.
sa ating Panginoon Diyos. Ito po ay nangangailangan ng pagsisikap, gaya ng paghahanap ng pilak o ng anumang mga kayamanan dito sa mundong ito. Ang regular na pag-aaral ay isang aktibong proseso na nangangailangan ng dedikasyon at pagtsatsaga. Ang resulta ay ang pag-unawa sa takot sa Panginoon at ang pagkilala sa Kanyang kaalaman. And this is the wisdom from our Lord Jesus Christ. Napakalaga po na sa ating buhay, tayo ay nasasangkapan ng patuloy nating komunikasyon sa ating Panginoon Diyos. Ang patuloy nating pakikiniig sa ating Panginoon Diyos. At yan ay ang patuloy nating pananalangin. Ang pakikipag-usap natin sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin ay nagbibigay ng gabay at karunungan sa paggawa ng tamang desisyon. Kaya nga, marami tayong mga bagay sa ating buhay na hindi natin naunawaan. Kaya itinudulog natin ito sa ating Panginoon. Lord, bigyan mo ako ng kalakasan. At katulad ni Haring David, sabi nga niya doon sa Psalm 86 verse 11. Ang kalooban may ituro sa akin at tapat na puso na ito'y susundin. Turuang maglingkod ng buong taimtim. Sabi nga doon, ang panalangin ay hindi lang pagdarasal ng mga hiling, kundi paghahangad na matuto kung paano mamuhay ayon sa kanyang katotohanan. Kapag tayo ay nananalangin ng may bukas na puso, binubuksan tayo ng Diyos sa kanyang mga paraan. Kaya nga minsan, bakit tayo tila ba parang ang ating panalangin ay hindi dinirinig ng Panginoon? Bakit? Kasi sarado ang puso natin. Napakinggan siya sa kanyang layunin at sa kanyang purpose sa atin. Napakahalaga po ng pananalangin. At sa ating patuloy na pananalangin, ang isang bahagi po sa buhay natin ay ang pakikisalamuha din natin sa ating mga kasama sa church o sa ating simbahan. Kaya po napakahalaga na tayo ay patuloy na dumadalo sa ating mga sambahan. At patuloy tayo na napalalakas nito o yung tinatawag nating koinonia. Ang pakikipag-isa sa ibang mga mananampalataya ay nagbibigay ng suporta at tulong sa pag-unawa sa katotohanan sa Biblia. Yan po yung fellowship. Sabi nga sa atin ng Hebrews 10 verse 24-25. Sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at paggawa ng mabuti. 25. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Amen. Minsan, pagdating natin ng church, huwag lamang yung uupo, tatayo, uuwi tayo. Napakalaga po na kumustahin din natin ating mga kapatid. Alamin natin kung ano ang mga pangangailangan nila spiritual, mga prayer na kinakailangan nila. Ang pagtitipon ay hindi lamang isang ritual, kundi isang pagkakataon upang maitimbang natin ang isa't isa sa pag-ibig at mabubuting gawa. At sa kontekstong ito ng binasa kanina doon sa Hebrews 10:24-25 ay nagpapahiwatig po sa atin ng pagtutulungan at pag-aalayan na nagpapalakasan sa loob sa paglalakad ng ating pananampalataya. Ang pakikipag-ugnayan natin sa kapwa mananampalataya ay nagbibigay ng suporta sa pag-unawa at paglalapat ng mga katotohanan sa Biblia at sa pang-araw-araw na buhay natin. Kaya nga makikita natin sa ating patuloy na pagtitipon, yung ating mga natututunan before, biglang lumalabas. Kasi nga po, dahil sa ito ay ini-inspired ng Banal na Espiritu upang tayo ay patuloy na magpalakasan sa isa't isa. At yun po yung halaga ng church sa ating buhay. Ang sabi nga po ay napakahalaga po na sa ating buhay ay meron tayong mga kasama na mananampalataya. At dito natutulungan tayo sa pagpili ng mga tamang desisyon at tamang pamamaraan na dapat nating landasan. At yun po yung ating ikatlong punto, ang pagpili ng pinakamahalaga o sabi choosing what matters most. At sa kontekstong ito, ang pananalangin ni Apostol Pablo ang sabi nga yung
na sabi niya doon sa talata na pinakamahalaga ay ang mga bagay na nakalulugod sa ating Panginoon Diyos. Sabi nga, ito yung pagbibigay, prioridad sa mga spiritual na bagay. Ang paglalagay ng ating relasyon sa ating Panginoon Diyos sa unang lugar o sa anumang bagay na ating ginagawa, no, inilalagay natin, pinapanalangin natin sa ating Panginoon Diyos. For example, desisyon natin sa ating pag-aaral, desisyon natin sa ating mga projects, sa ating trabaho, at iniuna natin ang Panginoon. Lord, patnubayan mo po ko, gabayan mo po ko, samahan mo po ko, Panginoon, sa mga tamang desisyon, sa pakikipag-usap sa kliyente, sa mga taong ito, at ikaw lang po, Panginoon, ang masunod. No? Ito po yung paglalagay ng ating relasyon sa Diyos bilang maging una sa lahat ng ating ginagawa. Higit pa sa mga material o kayamanan na kasiyahan. Sabi nga sa atin ng 1 Timothy 6 verse 17 to 19. Ituro mo sa mayayaman na huwag silang magmamataas at huwag silang umasa sa kayamanang lumilipas, kundi sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat sa ating pangangailangan upang tayo'y masiyahan. Makikita natin dito sa talatang ito. Kasi nga ang mga taong tila parang nasa kanila na lahat, nasa kanila yung mga material things, makikita natin malayo sila sa Panginoon. Sila yung mga tao na masasabi nating abalang-abala. They are more busy. No? Na kahit na nakikita na natin, okay na naman ang buhay niya. Bakit hindi niya magawang magpuri sa Panginoon? Again, we cannot judge them. At ito'y pinakikita lamang sa atin ng ating Panginoon upang tugunan natin na tingnan din natin at suriin natin ang ating personal na buhay. Minsan tayo rin yun. Mga bagay sa sitwasyon sa ating buhay. Minsan, mga bagay na unahin ko pa ba yung pagsisimba? Unahin ko pa ba yung pag-Bible study? Kailangan kong magtrabaho. Kailangan kong kumayod. Kailangan kong whatsoever. Ang daming dahilan. No? Ang daming pwede nating gawing scapegoat, no? O pag-iwas natin para lang kung minsan masakit man na sabihin, para lang makaiwas sa mga gawain, lalo na sa Panginoon. At ito yung mga bagay na kung minsan ay nakikita natin sa isang buhay na isang tao. Kaya nga napakahalaga ng patuloy na pagtatalaga natin. Sabi nga, saan mo itatalaga ang buhay mo? Sa iyong sitwasyon o sa Diyos? Kung tayo ay mayroong karamdaman, itatalagaan mo ba ang iyong sitwasyon at gagawin mo dahilan, Lord, pag pinagaling mo na ako, saka ako maglilingkod sa iyo? It will never happen. Dahil ang sinasabi sa atin ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God and all His righteousness. Hanapin mo muna ang Panginoon. Matthew 6 verse 33. It will start by believing and allowing God na manguna sa buhay mo. It will never start dahil sa nakamtan mo na mga bagay na ito. Yes, pwede mo makamtan ang lahat ng bagay dito sa mundong ito. Pero, mapapalayo ka sa ating Panginoon. Kaya nga po, ipinapaalala dito sa atin ni Apostol Pablo na doon sa ating binasang yon na ang kayamanan ay hindi ang pangmatagalang seguridad. Sa halip, ang pagtulong sa kapwa at pagbabahagi ng biyaya ang nagbibigay sa atin ng relasyon sa Diyos. Ang tunay na yaman ay ang pagiging handang mawalan para sa kanyang kaharian. At ito po ang pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Ang paggawa ng tamang desisyon ayon sa mga prinsipyo ng Biblia, kahit na kuminsan mahirap o hindi komportable. No? Kaya nga, ang buhay natin ay sa alang-alang sa bagay nito. At dito makikita rin po natin yung pag-iwas sa kasalanan. Ang pagiging maingat sa ating mga pinili o ating mga choices, no, upang hindi tayo maligaw at magkasala. Napakahalaga po niyan, no, na pag-iwas natin sa kasalanan, pag-iwas natin sa mga maling buhay, pag-iwas natin sa sarili. Sabi, alam natin yung kahinaan natin. Kaya wag na nating hayaan na tayo ay malugmok dito. At sa ating ikaapat at ikahuli, no, na matagpuan natin ang kanyang malinis at walang kapintasan. O found blameless
and pure. Sabi nga doon ng talata ni Apostol Pablo dito sa ating pinag-aaralan sa Philippians. Naku, ito ay isang resulta ng pagmamahal at pinapatnubayan ng malinaw na kaalaman at pangunawa. Ito ay nangangahulugan na pagiging handang makaharap natin ang ating Panginoon Kristo. Tanong, sa oras at sa mga oras na ito, handa ka na ba na makaharap ang ating Panginoon? Kasi sabi nga, ang buhay ng isang tao ay hindi natin masasabi kung kailan tayo kukunin. Maaring after nito, biglang kunin ka na lang ni Lord o tayo. Pero ang tanong, handa ba tayong makaharap ang ating Panginoon Kristo? Ang ating mga buhay, sabi nga, ay dapat handa sa pagbabalik ng ating Panginoon Kristo. Dahil tayo ay namumuhay ayon sa kanyang kalooban. Kung tayo ay namumuhay ayon sa kanyang kalooban, handa ka na. Ito yung pagiging tapat natin sa ating Panginoon Diyos. Walang itinatago na kasalanan ang pagkukunwari sa ating relasyon sa ating Panginoon Diyos. At ito yung pagiging ng kabanalan. Isang buhay na nagpapakita ng kabanalan at kadalisayan na nagmumula sa ating Panginoon Kristo. Again, hindi ito nagmumula sa atin, kundi nagmumula sa ating Panginoon Kristo. Meaning to say, sa ating buhay na ito, tayo ay nakadepende lamang sa biyaya ng ating Panginoon Diyos, hindi sa ating sariling kakayahan. Kaya nga, mga kapatid, sa ating pagtatapos ng ating pag-aaral mula po dito sa Philippians 1, verse 9 up to 10, inspirasyon nawa tayo ng panalangin ni Apostol Pablo para sa mga taga-Pilipos. Hindi lamang ito isang panalangin para sa nakaraan, kundi isang patuloy na hamon para sa ating mga buhay sa kasalukuyang panahon. Sa isang mundo na puno ng kaguluhan at mga tukso, ang pagpili ng pinakamahalaga ay hindi laging madali. Ngunit sa pamamagitan ng patuloy na pag-ibig ng ating Panginoon Diyos at sa kapwa, at sa patuloy na paghahanap ng kaalaman at pangunawa sa kanyang salita, magagawa nating mabuhay na isang buhay na nakalulugod sa ating Panginoon Diyos. Tandaan natin na ang tunay na pag-ibig ay hindi basta damdamin lamang, kundi isang aktibong pagpili na mamuhay ayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Kailangan nating maging mapanuri sa ating mga prioridad at tiyakin natin ang ating mga ginagawa ay nakasabay o nakaayon o naka-align sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. At ang pag-aaral ng Biblia ay hindi lamang para sa kaalaman, kundi para sa pagbabago ng ating mga buhay. Naway maging gabay ito sa ating paglalakad tungo sa katuparan ng layunin ng ating Panginoon Diyos para sa ating mga buhay. Kaya ating yakapin ang hamon na piliin ang pinakamahalaga at patuloy tayong manalangin na ang ating pag-ibig ay patuloy na sumagana at gabayan ng malinaw na kaalaman at pangunawa ng ating Panginoon Diyos. Sa paggawa nito, magiging handa tayo sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo na matatagpuan tayong malinis at walang kapintasan sa kanyang paningin. Dito po tayo nagtatapos at nais ko na maibahagi aibigay ang bahaging ito sa aking partner. God's morning muli mga kapatid. Napakaganda po ng ating mga pinag-aralan na sa paghahanda, inihahanda tayo ng ating Panginoon upang sa kanyang pagbabalik ay maging maayos, maging karapat-dapat tayo. Dito po natutunan din natin na patuloy na panalangin. Ang panalangin po ang magiging gabay natin, ang magiging communication natin sa ating Panginoon. Lagi nating isangguni sa Kanya anuman ang ating mga ginagawa, anuman ang ating mga pinagdadaanan sa araw na ito. Hindi lang po puro hingi, hindi lang puro daing, kundi humingi rin po tayo ng karunungan sa ating Panginoon. Sapagkat sa pamamagitan ng karunungan na ibibigay sa atin ng ating Panginoon, magkakaroon tayo ng tamang desisyon, tamang direksyon sa ating buhay. Ang Holy Spirit po ang magbibigay sa atin kung ano yung dapat nating gawin. Palagi po natin ikonsulta sa Panginoon ang ating mga desisyon. Bibigyan niya po tayo ng tamang gabay, tamang gagawin. Kung tayo ay naguguluhan,
patuloy nating isangguni sa ating Panginoon ang ating mga ginagawa kagaya sa mga trabaho natin, patuloy nating ginagawa sa araw-araw. Kung mga nag-aaral, sa mga estudyante, always seek ang Panginoon. Patuloy din po tayong, dito po natutunan din natin ang fellowship, ang pakikipag salamuha sa ating mga kapwa mananampalataya sa church. Kung hindi man sa church, meron din po tayong kapwa mananampalataya na nasa ibang church, nasa ibang lugar. Ang patuloy po na pagtitipon ay nakakapagpalakas sa bawat isa. Meron pong pagkakataon na akala mo aping-api ka na, akala mo sobra na yung pinagdadaanan mo, pero sa pamamagitan ng fellowship, malalaman mo mas meron pa pala na mas mabigat ang pinagdadaanan, napakaliit lang pala ng pinagdadaanan mo. Sa pamamagitan noon, magkakaroon kayo ng palakasan sa isa't isa, mapapanalangin nyo ang bawat isa. So dito din po na napag-aralan natin na patuloy tayong magbasa ng Biblia, sapagkat ang pagbabasa po ng Biblia ay doon po natin makukuha ang maraming kaalaman, maraming yung mga experience ng ating mga nina Apostol Pablo, ng mga binabasa natin, yung mga kwento nila, yun din po yung mga na-experience natin ngayon. So sa pamamagitan po ng kanilang mga napagdaanan, may i-apply din po natin to sa ating buhay. Basta always seek po ang ating Panginoon. Huwag po tayong bibitaw sa ating Panginoon anuman ang ating mga pinagdadaanan, kung gaano man ito kabigat, kung gaano man ito kagaan, ay patuloy po ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng kalakasan sa ating mga pinagdadaanan ngayon. Sapagkat napakagulo po ng mundo ngayon, madami ng mga nangyayari na hindi naman karapat-dapat na mangyari. Ito daw po yung sinyales na malapit na ang Panginoon. So, wag na po tayong bumitaw sa ating Panginoon, wag na tayong bumalik sa dati nating ginagawa. Ipagpatuloy po natin ang paghahanap sa ating Panginoon, patuloy po nating isangguni sa ating Panginoon ang lahat ng ating mga pinagdadaanan. So, yun lamang po. Maraming salamat. Mag-iingat po tayong lahat. Amen. Salamat. At nais ko naman i-acknowledge sa ating mga partner online. Ating salamat mga kapatid sa patuloy na pagtalo, no? Isa po ay nagbibigay ng kalakasan, no? At sabi nga, yan, God's morning po. Sabi nga, pinangunahan tayo ni Caroline Mercado, aming bunso. Yan, sinundan ni Ate Cindy Mercado. Yan. At siyempre si Ate Marta ng Bulaking. Ate Marta, yan. Si Ate Nela Nunoso. Batiin na rin natin ang mga pamilya ng lahat, no? Buong angkan. Buong angkan na batiin natin. Ay po. At sa buong angkan. Yan. Yan. Kasama rin natin si Naivini Patual. Yan. Binabati natin ang buong angkan. Yan. Ganun din si Pastora Pe Artillaga. Binabati rin natin ang buong angkan. Yan. Yan. At yan, pagbati rin natin sa lahat. Yan. Benaluz family, Andal family. Yan, Artillaga. Binabati natin ang buong angkan. Yan. Yan din si Nay Edna Arosena. At yan, binabati rin natin ang buong angkan. Para lahat na, wala nang hindi na maiwan pa yung iba. Yan. Yan. Yan, binati na natin yan. Mga kapatid, ang buong angkan. Yan. But ganun din kay Kuya Jimmy Gunyo. Binabati rin natin ang buong angkan. Yan. Yan. Kasama natin yan si Naivini. Siyempre si Abigail daw. Kasama rin natin. Yan, sa USA. Yan, binabati rin natin ang buong angkan. Yan. Ni Nurse Abby daw. No? At kasama rin natin siyempre Raul. Nasaan kagalingan po?
Okay. Raul nasaan? Ano kaya to? Ipilido kaya ito, Naywini? Raul nasaan? Kagalingan po. O tinatanong yung kagalingan. Medyo naguluhan po ako dito. Anyway, kung ano man po yan, binabati ko po ang buong angkan. At kung kagalingan man po, ay panalangin din po natin. At dini kay Ats, pinabati rin natin si Ate Carmelin Tanyo at ang buong angkan. Yan, para lahatan na. Yan. Praise God. Si Tita Vicky Tejido. Nasaan na ba ako? Nawala ako. Yan. Dali ha. Tita Vicky Tejido ng Pagsanghan Laguna at sa lahat ng ating mga samahan ng mga mananahi dyan. Binabati rin natin ang buong angkan. Yan. Sister Lily Villegas, binabati rin natin ang buong angkan. Yan. Sister Lina Silang, binabati rin natin yan. At siyempre si Tatay Felix, no? At ang buong angkan. Yan. Malasmas family, Bumbani family, yan. Batiin na rin natin ang buong angkan. Sama na rin natin si Pastor Ed Strona at Pastora Belma Suryo. Binabati na rin natin ang buong angkan. Yan, para lahatan na, no? Yan. Yan, pagbati rin kay Sister Alma Tatel at Bench Tatel at ang buong angkan, no? Yan. Salamat po sa kagalingan ni Josie Calabia. At syempre, kasama rin po natin ang aking cousin, si Ate Judith Brigule, dyan po sa Alamada, Cotabato. At binabati namin ang aming buong angkan. Yan, syempre, kasama rin natin si Sister Grace Biray, no? At ang buong angkan, binabati na natin, no? Yan, God's morning ka. Sabi nga, God's morning sa inyo dyan, ate. Miss ko na yung Cotabato, Parang gusto kong umuwi ng Cotabato. Mamasyal sa Bukidnon. Yan. Papuntang Cagayan de Oro. Yan. Anyway, so, purihin ng Diyos, no? At, yan. Malay mo, magkaroon ako ng project dyan. Diyan na ako mamamalagi. Yan. Ayan. At, yan. Apelyido pala yun, sabi ni Naimini. No? Si Raul. Na yan? Nasaan? No? Ang ganda na apelyido. No? Batiin na rin natin ang buong angkan ng nasaan. No? Buong angkan ng nasaan. Yan. Nagbati natin sa ating ano. At ito may prayer request din po tayo dito sa ito mama ni Che Hubilla, no? Nabunggo po kahapon ng motor, no? At pag-pray din po natin yung fast recovery, no, ng ating kapatid na ito. That's all, mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Let's all pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa pagbubukas ng aming isipan at ng aming puso sa iyong tinalakay na paksa mula po dito sa Philippians 1 verse 9-10 na pinamagataang choosing excellence, the fruit of discerning spirit, Lord. Ito po ay nagpapatungkol sa aming tunay na pagpili at tamang pagpili at sa aming buhay. Kami po ay nagpapasalamat na ito po ay nagbibigay sa amin ng hindi lang basta paalala, kundi isang hakbang na pagbibigay ng iyong patuloy na direksyon sa aming buhay. Patuloy niyo po kaming ilandas ayon sa iyong kalooban at sa iyong pagbibigay ng chances sa amin sa bawat araw. Patuloy din namin idinadalangin ang aming mga kapatid na may karamdaman. O Lord, we pray for fast recovery, lalo na po sa nanay ni Che Hubilla. At patuloy, Panginoon, na idinadalangin din namin sa aming mga kapatid na may karamdaman ngayon. O Lord, patuloy na idinadalangin namin, Panginoon, na ang iyong pagpapatawad, O Lord, ang iyong pagbibigay, Panginoon, ng tamang kagalingan. Ito ay ang pagpapatawad mo sa lahat ng aming mga kasalanan. At ang pagbibigay mo, Panginoon, ng isang regalo upang matsumpungan, Panginoon, ang kaligtasan ito. Patuloy na idinadalangin namin na sa buhay ng bawat isa, patuloy kang manaig, mamayani, O Lord, at bigyan mo kami, Panginoon, ng tamang conviction, Panginoon, sa aming buhay. Lord, na ikaw ang magbigay, Panginoon, ng kauhawan, ng tamang direksyon sa aming
paglanda sa aming pananampalatayang ito. Again, O God, we thank you and we praise you. In this our prayer, in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ is nigh. Christ is God. Christ is risen. Christ is risen. Christ will come again. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone.